Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, O Holy Spirit of the living God. Thank you, Holy Spirit of the living God. The Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you, Father. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa Doha, QICM, ang kapatiran dyan. Magandang umaga sa Reyes Dizon families na nasa Doha pa rin, na dati kong Kalsad Group. A blessed good morning din sa lahat na naifo-forward ang pag-aaral na ito upang tayo ay sama-sama na matuto sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, may panibagong araw kami, Panginoon. It's a new day, it's a blessed day, pinagpalang araw. Kami nagagalak sa lahat ng mga bagay na ituturo mo at ipapaalala ninyo sa aming lahat. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Madakila ka, Panginoon. At mas marami kaming maabot sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, sa iba't ibang dako, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa iba't ibang mga bansa. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian, aming Diyos Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Yan, good morning, Sister Evelyn Oblea, Sister Novi Zaratan, Sister Mariat Carlos, Sister Tess Yusi, Brother Edgardo de Guzman Carlos. Ayan, marami pong salamat. So, nasa Pasig po ako. Ay, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. So, last Thursday po ay ating pinag-aralan. Briefly po ay ating pag-aralan ito na ang Panginoon sa ating buhay ay naisuko na natin ang lahat-lahat sa ating Panginoong Kristo. At ang huling talata na pinag-aralan natin ay yung 1 Peter chapter 5 verses 6 and 7 na nandoon ay nagsasabing pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Ipagkatiwala natin ang mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukop-kop sa atin. Ano po ba ang mga kabalisahan? Diba? Marami po nababalisa tayo o nag-iisip ano na yung kinabukasan, paano na yung mga bata, paano na yung trabaho, paano na ang ating pagtanda, paano na ang maraming mga bagay na binibigyan natin ng pahalaga. Kaya kapag nababalisa ka o nag-aalala ka at hindi mo ito ipinagkatiwala sa Panginoon, may mga bagay na makakalimutan ka. Kaya ito po, ang kailangan sa atin ay magpasakop sa Panginoon at ipagkatiwala ang ating buhay. Sapagkat natutunan na natin na hawak niya ang kinabukasan. Meron siyang magandang plano para sa atin. So hindi tayo kailangang mabalisa. Hindi tayo kailangang mag-alala. So babasahin natin, ano ang mangyayari sa atin kapag hinayaan natin ang pag-aalala o pagkabalisa kapag hindi natin ito ipinagkatiwala sa Panginoon. So basahin po natin yan. Tatandaan niyo po, kapag hindi natin ipinagkatiwala ang mga bagay-bagay na ito, may mangyayari sa atin. Dito po, basahin natin Book of Mark. Mark chapter 4 verses 18 and 19. Mark chapter 4 verses 18 and 19. Ganito po ang ating pagbabasa, kaya sundan niyo po ko. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. So ito po, kung tayo ay tumanggap na sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, at pagkatapos nun,
ang pinakamainam natin gagawin ay ipagkatiwala natin sa Kanyang ating kinabukasan at uunahin natin siya sa lahat ng bagay. Kasi ang sabi niya dun sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran. Lahat ng bagay ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung hindi natin ipagkakatiwala sa Panginoon ating kinabukasan, anong ang mangyayari? Mahuhumaling tayo sa mga bagay dito sa mundo. Sapagkat gusto nating umasenso, gusto nating magkaroon ng magagandang pangarap para sa ating mga anak, para sa lahat ng bagay. So, ang mangyayari, yung salita ng Diyos na nagpasok sa atin ay ito ay matatakpan. Hindi na uusbong, hindi na lalaki, hindi na lalago ang salita ng Diyos sa atin sapagkat marami ng mga bagay na naitanim doon. Di po ba, no? Kapag nagtatanim ka, siyempre yun talagang mga, halimbawa nagtatanim ka ng palay. So siyempre yung uhay ng palay, yun ang unang itatanim. Ngayon, kapag ituring natin na iyon ay salita ng Diyos na parang palay na itinanim sa ating puso, ito ay kailangang lalaki. So, yan ay nakababad sa tubig, tamang pataba, tama lahat ang gagawin. Tama yung lupa, kung saan tinatanim yon lahat. Ang ating buhay, ang ating puso ay parang mga bukid na tatamnan ng Panginoon. Tatamnan ng Panginoon ang kanyang salita. Kapag hindi mo ipinagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng iyong mga alalahanin sa buhay, ang mangyayari, maraming tutubo dyan na iba. Yung mga dawag, yun ang tinatawag nila. Ang ibig sabihin nun, ay nagiging abala na sila patungkol sa mundong ito. Magiging maibigin na ang mga tao sa kayamanan, mapaghangad at iba pang mga bagay. Kaya yung salita ng Diyos ay nawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi sila nakapamunga. Yan po nagiging dahilan kung bakit napakarami nang tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pero ngayon ay wala na sa presensya ng Panginoon. Nasama na sa mundo. Nagkanya-kanya na ng lakad. Hindi na pinag-igihan na unahin muna ang Panginoon. Ma-share ko po sa inyo, nung kami ay magtatapos sa kolehiyo, napakarami naming na-born again, napakarami. Class by class, ika nga. So yung mga classmates ko na nagpunta doon, ay nagsitanggap din sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Pagkatapos, nag-graduate na kami. After graduation, nag-pursue na sila ng kanilang kurso. Yung aming kurso ay sa accountancy. So, di ba noon, sinabi ko na sa inyo, itinanong ko sa Panginoon kung anong mainam kong gawin. Magtrabaho ba ako? O ituloy ko yung aking examination para maging certified public accountant ako. Pero ang leading ng Panginoon sa akin, ang pangunguna sa akin ng Panginoon ay magkatrabaho sapagkat siya na mismo ang siyang naglagay ng mga taong tutulong sa akin para makapagtrabaho ako. Kaya nga, itinabi ko na muna yung aking pangarap na maging certified public accountant. Pero alam nyo, sa dinami-dami rin ng mga nag-exam, kahit na yung gustong-gusto nilang maging certified public accountant, marami rin sa kanila hindi nakapasa. Kaya kung isipin nyo, halimbawa pumunta na ako doon sa pag-e-exam na yun, kung hindi ako nakapasa, di ba? Marami akong mga magagaling na mga college classmates and friends. Iilan lamang yung talagang nakapasa.
Pero meron yung talagang magagaling na magagaling, talagang nakapasa sila. Pero ngayon, ang tanong ngayon nasaan na sila ngayon? Wala po. Nasama na sila sa sistema dito. They pursue yung kanilang pagnanais maging certified public accountants, naging very successful sila sa lahat ng bagay. But there is one thing I did, isang bagay ang aking ginawa. I pursued the Lord. Ibig sabihin nun, nais ko na matuto sa Kanya, uunahin ko siya sa aking buhay. Hindi ako magpapadala sa mga bagay-bagay na ganyan. Bagamat noon, hindi ko pa alam ito. Yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo ngayon, at that time, hindi ko pa alam. Pero noon pa man, dinesisyon ko na. I have decided talaga to follow Jesus. No turning back. No turning back. Kaya ang aking inuna ay ang makilala ko ang Panginoon Kristo at madalian kong matutunan ko ano sinasabi ng kanyang salita at nang makasunod ako. Kaya ngayon, nasaan na mga aking mga classmates? Sa panahon na ito, ngayon kinakausap ko kayo, wala na. Ano nangyari? Nahasik yung salita ng Diyos sa kanila, narinig nila ang salita ng Diyos. Ngunit, yun ang pasubali, ngunit, sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kaymanan, mapaghangad sa iba pang mga bagay, ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Sayang na sayang po ako, lalo na dun sa isang friend ko na malapit sa akin. He's one of my BFFs, ika nga. Talaga, she decided na hindi siya sumunod doon nung pumunta na sa Pelota Court sa Villa Angela before hanggang sa mapunta sa Villa Dolores. But I pursued the Lord. At that time, nag-a-attend pa lang ako. Wala pa akong kaalam-alam tungkol sa maraming bagay sa Biblia. Nagsisimula pa lang ako. Nakikinig ako ng nakikinig. Excited talaga ako na makapakinig. I want to know the Lord. I want to. Gusto ko talaga. It is the desire of my heart. Kaya ngayon, nasaan na ako ngayon? Nasaan na ako ngayon sa inyo na nakakikilala sa akin? Naririto ako ngayon. Nagpatuloy akong natuto ng salita ng Diyos. Nag-aral ako ng paaralang Biblia. Tinapos ko lahat yun. Bagamat maraming ding mga trials doon. Pero natapos ko yon. Hindi ko alam, tatawagin pala ako ng Panginoon sa ministeryong ito ng pagtuturo at pangangaral ng kanyang salita. I never have imagined na ako'y tatawagin niya ng gano'n. Pero nung sinabi niya sa akin, marami pa akong argumento, pero sabi niya, gagabayan kita, tuturuan kita. Kaya nga, tinuruan talaga ako ng Panginoon with very little knowledge about the Lord and about the Word. Konti pa lang talagang alam ko. Pero sabi niya, tuturuan kita, tutulungan kita, patatatagin kita, gagawin kita. I will make you the person I want you to be. You have not chosen me, I have chosen you. Hindi mo ako pinili, pinili kita. Kaya nga, tumugon ako doon. And I never turned my back again. Hindi ako tumalikod sa Panginoon. Kaya masasabi ko, this is the greatest thing. Number one na aking unang-unang pinasasalamatan sa Panginoon ay nagpakilala siya sa akin. I have been longing for the Lord a long time since I was small. Magmula pa ng bata ako. There was already the desire in my heart na talagang makilala ko yung Diyos na buhay, hindi Diyos na patay. Diyos na buhay. Kaya nung naipakilala sa akin, sinama ako sa Bible study. Yun ang pagkakataon ko. I accepted the Lord as my personal Savior and Lord of my life. My Savior, my Lord, my Redeemer, my everything. I pursued the Lord. Sinunod ko siya, sumunod ako. Kung saan ako dadali ng Panginoon, dun ako. Pero alam niyo po,
Again, after una, yung pagtanggap ko sa Panginoon, that's the greatest thing na aking ginawa bilang isang tao. Pangalawa, ay yung sumunod ako sa kalooban niya. Maging Savior ko siya, maging Redeemer ko siya, maging Panginoon ko siya, sumunod talaga ako. Pangalawa, ay dinesisyonan ko talaga na susunod sa Kanya all the way, habang panahon. Nag-aral ako sa paaralan, talaga, I pursue the Lord. Di ko alam na tatawagin niya ako sa ganitong kapamaraanan na ako'y magtuturo, mga ngaral. At lahat na ng bagay na ito. Pero nangyari. So, pangalawa na decision na pinakamahalaga, yung sumunod ka sa ninanais ng Panginoon sa buhay mo. Talagang yung Jeremiah 29:11, "For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Talagang iyan ay pinanghawakan ko. Alam niyo po, sa tuwing babalikan ko, whenever I look back, sa lahat ng mga bagay na nangyari sa aking buhay from that time on and up to now, no regrets at all. Hindi ka manghihinayang, kundi matutuwa ka na ikaw ay nagdesisyon. Hindi lamang siya maging tagapagligtas mo, kundi susunod ka sa kalooban niya. That's the two greatest decision in your life. Patungkol sa Panginoon. One is to accept Him as your personal Savior and Lord of your life. The second is to follow Him all the way. Be a learner, be a disciple, maging alagad ka. Tuturuan ka niya, gagabayan ka niya, palalakasin ka niya, lahat ng bagay. Ngayon, ano ang magiging bunga nun? Ano ang magiging bunga nun na siya ginawa mong tagapagligtas ng iyong buhay, tinanggap mo siya, tumalikod ka sa kasalanan, sumunod ka sa Kanya. Ano ang magiging pangatlo na mangyayari sa iyo? Makikita mo, mararanasan mo, matutupad ang mga pangarap mo higit doon sa unang pangarap mo nung ikaw ay bata pa. Sabi nga niya, Ephesians chapter 3 verse 20, "The Lord is able to give us more than we can ever ask for or imagine." Mas higit ang maibibigay ng Panginoon sa iyo kaysa sa kakaunti at iniisip mong magiging ikaw sa hinaharap. More than that, He will open doors for you. He will open avenues for you. He will open everything for you. And step by step, He's going to show you what to do, when to do it, how to do it, where. Lahat. Lahat ng katanungan mo, lahat ng katanungan mo, tutugunin niya. He is so awesome. He is so marvelous. Kahanga-hanga talaga. Our wonderful Savior, our mighty God, our everlasting Father, the Prince of Peace. Napakadakila niya. This is my own testimony. Kaya nga, kapag, yung mga classmates ko, anong nangyari? Pinursunan nila ang kanilang career. Ginawa na nila ito, ginawa nila yon. Ngayon, wala sila. Sometimes I recall all this and I pray for them. Sabi ko, Lord, bring them back. They have missed the best part of their lives. Na-miss nila ang pinaka-the best sa kanilang buhay. And now, they're already senior citizen, just like me. Mahari yung iba, they are happy. But the word sa atin, yung salita sa atin, is not only happy, it's joy. The joy of the Lord becomes our strength. What is joy? It's Jesus, others, and yourself. J-O-Y. Jesus first, others, and then yourself. Kaya nga, when you have experienced the love of God, and then He's gonna give you the joy, pagkakalob niya sa iyo, pag-unang Panginoon sa Kristo, pangalawa yung iba, kasi sabi niya, love thy neighbors as thyself. So, pangatlo yung sarili mo. What will happen to you? Ikaw na ang pinakamasaya, ikaw na ang pinakagalak na tao sa buong mundo.
And you will grow old with contentment. You will grow old na hindi ka stressed. Hindi naging stressful ang buhay mo. Hindi nagkaroon ng depression. Hindi nagkaroon ng mga... Bagamat kung minsan dumadaan ang mga pagsubok. Pero dumadaan lang. Hindi nananatili. And the Lord is going to help you, uphold you, comfort you. Lahat na ng kailangan mo. He will provide for it all. Masasabi ko sa inyo. Kaya kapag yung alalahanin, pagkabalisa ay hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon, ang mga mangyayari, magiging abala ka sa mga bagay ukol sa mundong ito, so nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos. It was crowded, nagkadami-dami na. Lumulusot na sana yung tamang part ng seed. Pero tapos maraming na itinanim ng kalaban doon. Oy, unahin mo muna ito, unahin mo muna ito, gawin mo muna yan, gawin mo muna yan. Na-crowd out, ika nga, natakpan yung original na itinanim ng Panginoon, nagtanim ang kalaban sa malapit sa kanya. Anong nangyari? Na-overcome siya ng maraming mga maalalahaning yun. Kaya nga, maraming tao ang ganito na. Naging abala sa mundo. Yan nga. In-explain ko na nga sa inyo. Kaya, nasa sa inyo na yon. Kung ikaw ay nasa Panginoon at nagpatuloy ka, purihin ng Panginoon. Dakilain ng Panginoon sa buhay mo. You never stopped. Hindi ka tumigil. Hindi ka pumunta kaliwa, kanan. Diretso ka lang na sumunod sa Panginoon. That's your greatest decision. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon. Ngayon, dumako tayo sa Luke chapter 9. Lucas, 9 na kabanata, talata na 23. Luke chapter 9, verse 23. Luke chapter 9, verse 23. Samahan niyo po ko. Luke chapter 9, verse 23. Ngayon, kung sumunod ka naman, ano sasabihin sa iyo ng Panginoon? If you decided to follow the Lord, ano ang sasabihin niya? What will the Lord say? Luke chapter 9, verse 23. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Wow. Iyan ang kuminsan marami. They will stop and think about this. They will stop and think. Titigil muna, mag-iisip. Kasi sabi ng Panginoon, kung ibig. So it means, it is conditional. If, kung susunod ka, if you follow me, sabi ni Lord. Kahit sa mga alagad, kahit sa maraming mga taong sunod ng sunod sa ating Panginoon sa Kristo. Yun din ang sinasabi niya sa atin ngayon. Sinabi niya sa lahat ng taong nakikinig, lahat ng taong sumusunod sa Kanya, lahat ng taong nakikita yung himala, lahat ng kapanahunan niya. And even up to today, yan din ang sinasabi ng Panginoon. Kung ibig ni numang sumunod sa akin, are you ready? Sabi niya. You have to make a decision. Diba? Ang Panginoon nagmamalasakit sa atin. Pero on our side, they have to have some sacrifices. Meron tayong i-give up. We're going to give up the world. We're going to give up all its worldly pleasures. We're going to give up our own ways, our own careers, our own. Lahat ng atin, lahat ng iniisip natin, lahat ng decision natin. We have to set aside all that. Kasi sabi niya, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Lilimutin mo ang iyong sarili. Ano yung ibig sabihin nun? Lahat ng mga pinoprogram mo, pangarap mo, kung ano man, you will set it aside. You're going to forget it. Tignan niyo po si Apostol Pablo. Sabi niya, nung na-meet doon niya ang Panginoon sa Kristo, diba, no? Bago yon, persecutor siya, lahat na lang.
Galit na galit siya sa mga bagong mananampalataya. Galit siya. Sinusundan-sundan niya, pinakukulong niya, pinapapatay niya. But when he met the Lord, pero nung nakatagpo na niya ang Panginoon sa Kristo, he changed everything, everything. Kaya nga later on sinabi niya, di ba? For me, sabi niya, para sa akin, that's his decision. For me, to live is Christ. Sabi niya, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo. Kaya nga, ang sabi dito sa talatang ito in 23, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Magbibit-bit ba tayo ng krus na gano'n sa ating shoulder araw-araw? Minsan nasa right, minsan nasa left. Dala-dala natin ito araw-araw. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Because every day, we have to make decisions to follow the Lord no matter how costly. Araw-araw ay magdidesisyon tayong susunod sa Panginoon because we have to decide every day of our lives. Kung minsan, marami tayong pagsubok, will you still follow the Lord? Mahigpit na pagsubok, will you still follow the Lord? Yan ang tanong sa atin ng Panginoon. Are you willing to let go of your own self and your own plans and your purposes and then take up your cross and follow me? Sumunod ka sa akin. There are many sacrifices. Dahil ang ating Panginoon Kristo, He made so great a sacrifice for you and for me. Di ba? So He tells us. Pero di ba, nagtanong din ang mga alagad patungkol doon. Lord, bakit naman ganon? Tignan nyo, no? Nag-explain ang Panginoon dito in Luke chapter 9 verse 23, and then if we moved on to verse 24, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang mapapala niya kung siya'y mapapahama? Kapag ako at ang aking salita ay ikinahiya ni naman, ikakahiya ko rin siya sa anak ng tao, pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nakikita ang paghahari ng Diyos. Ipinaliwanag ng Panginoon. Sabi niya, if you don't do it, there are two things na mangyayari sa iyo. Sabi niya, ang naghahangad at magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan, sabi niya. Subalit, yung ibibigay ang kanyang sarili sa akin, yun ang magkakaroon ng pakinabang. Na-explain na niya eh. Diba? Ulitin natin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Tapos sinabi pa niya, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niyang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Diba? What does it profit a man? Sabi niya, if he gains the whole world. Oh, buong mundo na ang sinasabi ng Panginoon. Hindi lang yung malit mong pangarap, hindi lang sa isang lugar, hindi lang yung karangyaan, kapangyarihan, hindi lang yan. Sige, sabi niya, buuin ko na, the whole world sa'yo na. Sabi niya, pero, kung wala ka sa akin at hindi ka susunod sa akin, you have lost everything. Mawawalan ka.
Ulitin natin, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Diba? What does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Pagpapalit mo ba yun? Pagpapalit mo yung eternity? Pagpapalit mo yung walang hanggang buhay kay Kristo? Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa buhay na walang hanggan. Doon sa kanyang kaharian, doon sa presensya niya, forever and ever and ever and ever. Pagpapalit mo yun, for how many years only here on earth? Gaano ba katagal nabubuhay ang tao? Diba? Mabuti kung makarating kang 80, 90, 100. Pero after that, you will definitely die. Hindi natin maiwasan yun. Kaya nga, why? Bakit mo ipagpapalit yung mga greatest strength na meron ka magmula nung kabataan ka? Tapos nung matanda ka na, doon mo naisip, maglilingkod na ako sa Panginoon. You have already wasted so many things. Alam niyo po, isang bagay ang aking patuloy na pinagpapasalamat sa Diyos habang ako'y nabubuhay. I have decided to follow Jesus at the crossroad of my life. Alam niyo po yun? It's a crossroad. Saan ako pupunta? Didiretso ba ako? Sa ating Panginoon sa Kristo? Kakanan ba ako? Kakaliwa ba ako? It's a crossroad. I have decided to follow Jesus. Go ahead, straight forward sa Panginoon niya. That was my greatest decision in my life. Not only is He my Savior, my Redeemer, He is my Lord. Siyang Panginoon ko, susunod ako sa Kanya. Magiging alagad niya ako. Magiging tagasunod niya ako. I will be a learner. I will learn from the Lord all the days of my life. Praise the Lord. Purihin. Yod, hey, vav, hey. Yahweh. Yod, hey, vav, hey. Woo! Hallelujah. I can say, the greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is serving you. The greatest thing para sa aking buhay. Lahat-lahat. Alam niyo po, nung sinunod kong Panginoon, He opened doors for me. Naririto ko kung saan ako ngayon, in my age, with the blessing of the Lord. I didn't turn back. Na-challenge din ako kung saan talaga ako. I cannot live without the Lord. Hindi ako pwedeng mabuhay na wala siya. Hindi ako pwedeng mabuhay kung hindi ang susundin ko siya. Hindi ko kaya mabuhay na wala siya. Hindi ko kaya. That's why I'm telling every one of us. Ayan sabi niya, limutin mo ang iyong sarili. Nilimot ko talaga ang aking sarili. Pinasan ko araw-araw ang krus at sumunod ako sa Panginoon sa Kristo. There were many sacrifices, but my joy in the Lord is forever. Sinacrifice ko yung pursuing my own career, pursuing the way I want it, pursuing my own dreams. Ay, tinabi ko lahat yan. I said, I will follow you, Lord. I will pursue you all the days of my life. And I can tell you with all my heart, I did not make a mistake. It was the best decision of my life. Ngayon, after 48 years in the Lord, as I look back, malapit na akong mag-jubilee year. This year, next year, 49 years, and then my jubilee is on the 50th. Wow. Oh. Hindi ko ma-express lahat. Hindi ko masabi lahat. It was the greatest decision of my life to follow the Lord when I was young. Everything He's given. Nung binigay niya sa akin yung trabaho doon, yung unang trabaho ko, binigay ni Lord John, direct from Him. Siya nagbigay talaga nun. I know na binigay niya yun. May added bonus pa doon.
Nandoon din, makikilala ko doon, makikita ko doon ang magiging lifetime partner ko, si Pastor Will. Napakabuti ni Lord. Binigyan niya akong trabaho, binigyan pa niya ako ng magiging lifetime partner ko. At wala akong pagsisisi sa mga bagay na dinesisyonan kong sumunod sa Panginoon. Wala. Masasabi ko ng totoo, with all my heart, I have made the greatest decision of my life, and I never turned back from then on forward. Kaya kapatid, what are your concerns? Ano ba ang alalahanin mo? Ano ba ang mga iniisip mo pa? Wala pa akong bahay, wala pa akong ganito, wala pa akong ganito. Hayaan nyo na yon. Kung tayo'y nasa kalooban ng Panginoon, our mansion is in heaven is waiting for us. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder, we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Ang ating goal, hindi lang yung doon, mapunta tayo sa bahay ng Diyos, kundi makita natin ang mukha't mukhaan ng Diyos, makapiling natin siya, ma-embrace natin siya, makalakad. Dito, we are still walking by faith. We don't see the Lord with our eyes, but we are looking forward that we will see Him face to face. And all the things, the sacrifices and everything. Ano sabi ni Lord? I will wipe away all your tears. I will take away all your pains. Take away all your sorrows. Take away all your sicknesses. You will not die there anymore. You won't get weak anymore. You will always have the best of health. And you will be in the prime of your life forever and ever and ever and ever. You will have the best mansion in your life. Yung hindi man natupad dito, the Lord will fulfill it there. Ano bang dinidesire mo? Hindi mo pa nakakamtan. You'll find it there. Pero syempre, kung talagang masunurin ka sa Panginoon, bakit nga ba hindi niya ipalalasahan sa iyo dito sa lupa ang mga biyaya niya? Not only in the life to come, but even now. Kasi promise niya, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. John chapter 10, the second part. Dumating ang Panginoon upang bigyan tayo ng buhay. Yun yung buhay na walang hanggan at masaganang buhay habang tayo narito sa lupa. Purihin, luwalhatiin ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po. Whatever concerns we have, Lord. Anong mga bagay na iniisip natin, bakit ganito, bakit ganyan, maaaring ganito, maaaring ganon. We have to take that out completely and we have to entrust everything to you. When we entrust everything to you, you're gonna create miracles for us. Katulad nung bata, walang makakain ang lahat ng tao, pero meron siyang bit-bit. Meron siyang tinapay, meron siyang isda. Napakakonti ng kanyang dala-dala kung magpapakain ng 5,000 hanggang 15,000 yun. Hindi lang mga lalaki, kundi babae, mga bata. Pero nang ibinigay niya ito sa iyong kamay, you multiplied the blessings. Napakarami lahat, busog na busog, may sobra pa. Ganyan ka kung magpala. What little we have, when we offer it to you, you're gonna multiply it. We will see miracles after miracles sa aming buhay. We will see lives change. We will see people, their prayers are answered because we have prayed for them. When we have served you, Lord, kung ano man ang aming minimithi, ibibigay mo yan, Panginoon, ibibigay mo yan, walang pagsalang, higit pa sa aming inaasahan may bibigay mo. Kaya nga, Panginoon, I'm also a living testimony of this. Not only do I read it in the Bible, but I have tasted the heavenly things. Taste and see that the Lord is good. Lasahin mo. Kainin mo ang kanyang mga salita. Let it be your daily bread before you eat rice, before you eat ulam, lahat. Because man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Even if we will go through sorrows, yet the joy of the Lord will be our strength.
though we will be passing through stressful times, yet we will not remain in that place. We will move on. We will move on. Because you are with us, never to leave us nor forsake us. You promised it, Lord. And when we go through tough times, you carry us. Ikaw ang siyang kinuha nyo kami. Bit-bit nyo kami. Kaya ikaw na lang ang naglalakad sapagkat binibit-bit nyo kami. Kaya marami pong salamat. Marami pong salamat, aming Diyos Ama. With all our heart, with all our soul, with all our strength, we cry out, Lord, to thank you, to praise you, to bless you, to glorify and honor you. Because the best thing that we have ever decided is to accept you as our personal Savior and Lord of our lives and to follow you all the days of our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah to your holy name. We give you all praise and all glory, all honor, all thanksgiving, all majesty to you, Father God. In the name of the Lord Jesus Christ, by the power of thine Holy Spirit, we pray. Amen and amen. Receive the greatest, the best for your life. Claim it, decree it, follow the Lord. Decide to follow Him all the way, whether you are young or whatever age you are in. Follow Him all the days of your life. You will never be disappointed. You will never have any regrets because Jesus, the Father, the Holy Spirit will make sure you have the best ever life here on earth and eternity. In Jesus' precious name. In Jesus' precious name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Salamat po kayo nandyan. Yung pinakahuli, nakita ko, Sister Tess Yusi, Sister Evelyn Oblea, Sister Madonna Licop Cruz, Sister Rose Dizon. Ayan, salamat po. Sister Maricel Gamulo Tolentino, Sister Mariat Carlos. Ayan, Sister Irene Javier Bautista, Sister Remedios Bersosa, Sister Angelita Reyes. Ayan, salamat po sa inyo. Salamat po. Purihin ng Panginoon sa bawat buhay nating lahat. Sister Luz Mondap, ayan, salamat. Purihin ng Panginoon. Have a great day. Jesus loves you. Smile. Do the best. And trust everything to the Lord. He knows what is best for you and your future. God bless po. I'll see you tomorrow. Bye.